Mula sa iba't ibang lugar ay nagtipon sa iisang venue ang mga kapatid. Oras na para sa paghahanap buhay, ginugol nila para sa paglilingkod. Mula sa iba't ibang bahagi ng Taiwan, parang iisang tao na kumilos ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa dakong ito upang ipag-anyaya at daluhan ang evangelical mission. Kasama ang kanilang mga kasamahan sa trabaho, mga kakilala at kaibigan, maagang tinungo ng mga kapatid ang dakong ito ng pamamahayag sa kasabikan nila na maibahagi sa kanilang mga inimbitahan ang mga aral ng Diyos na kanilang sinasampalatayanan. Ang mga may tungkulin naman sa mga kapisan ng pansambahayan ay hindi lamang nag-anyaya ng mga bisita. Pinangunahan pa nila ang pagsasaayos sa mga kapatid at mga panauhin sa dako ng aktibidad. Kami po yung nag-a-assist sa mga bisita upang maging organized din po yung pagpasok nila. Laking galak ko po na naging bahagi po ako ng malaking event ngayon. Gusto po namin mahikayat sila upang sa gayon po makapakinig po sila ng aral ng Panginoong Diyos at higit sa lahat po, malalaman po nila kung ano po ang tunay na relihiyon po. Yung feeling na maging masaya po dahil nandito po ako sa aktibidad na ito. Nagdulot po ng kasiglahan at higit sa lahat sa kakatibay po ng pananampalataya at pag-asa. Kahit may pasok pa po, kahit wala po kaming tulog, alam ko po na mas biyaya pong maibibigay ito sa amin kasi lahat po ng sakripisyo po na ginagawa namin, alam ko po nakakalugod po ito sa Ama. Si kapatid na Romalyn Torres, isa sa mga receptionists, tiniyak din niya na maisasama niya sa aktibidad na ito ang inaanyayahan niya ring mga kaibigan at kasama sa trabaho. Nagbigay po ako ng imbitasyon na galing po sa lokal at sinabihan ko sila ng personal para po maanyayahan sa araw na to. Pinaigting po namin yung pong lahat ng programa na inilunsad po ng ating pong taga-subaybay o ng ating pong CFO coordinator ng kapatid na Angelo Eranio V. Manalo ukol po sa mga programa sa pangsambahayan. Nagsagawa po kami ng tanging pagtitipon at pagpupulong sa lahat ng mga kapisanan dito po sa dakong ito para sa gayon ay maihanda po sila doon po sa gampanin, gawain, ukol po dito sa ating pong pamamahayag ng mga salita ng Diyos dito po sa Taiwan. Maging si kapatid na Stephen Lee, isang Taiwanese na dinodoktrinahan o nasa proseso ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Bagamat nakabase na siya sa Pilipinas, ay sinikap ni kapatid na Stephen na makauwi agad ng Taiwan para lamang anyayahan ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan na makapakinig sa evangelical mission. You know, when you know this real good church and you want to know the real God, so I want to share or I study to them or my Taiwanese friend, I want to share to all of them. I find all the church, even the Catholic Church, they lost a lot of members. But English, it's different. They are getting bigger, bigger, and bigger. That's why I have interest to find out what's the reason. Then now I find out it's real. God like this church. This church, it's real, belong to God. That's why God protect this church, getting bigger and bigger. I really want to know one thing, sharing, give people what you have, sharing. How can you be a volunteer? I know they do a lot of things for Philippines people and do to help the poor people, to make them to have a chance to know how to the God can give them. Napuno ng libo-libong mga panauhin ang auditorium ng National Chung Sing University, Taichung, Taiwan.
bago ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay nagtanghal muna ang mga kapatid sa dakong ito ng ilang bilang na mga awiting Kristiyano na totoong kinagiliwan hindi lamang ng mga kapatid kundi maging ng mga panauhin. Binasa naman ni kapatid na Benifrido Santiago, ministro ng Ebanghelyo, ang mensahe ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, para sa mga panauhin. Naghahayag ng mainit na pagtanggap sa kanila at taus-pusong pasasalamat sa pagpapaunlak sa paanyaya ng Iglesia ni Cristo na daluhan ang napakahalagang aktibidad na ito. Ay buong kasiglahan ng itinaguyod ng mga kaanib nito ang gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Sa panahon ng pag-aaral ay matamang pinakinggan ng mga panauhin ang mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Binigyang diin sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos ang kahalagahan ng paghahanda sa higit na malaking suliranin na kinakaharap ng tao, ang araw ng paghukom. Kailang paniwalaan natin. Ngayong nasa wakas na ng lupa, ngayong malapit na ang paghukom, naghahanap tayo ng kaligtasan, paniwalaan natin ang Diyos. Binigyang tindi rin sa mga panauhin na bagamat mahalaga ang pagiging matyaga sa paghahanap buhay. Bagamat mahalaga na magpakasipag upang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya, subalit ang lalong mahalaga ay ang pagsisikap na mapaglingkuran ang Panginoong Diyos sa loob ng tunay na iglesia. Gaya ng ginawa sa iba't ibang bahagi ng China, nagtalaga ng mga interpreters sa wikang Ingles at Inchik upang pakinabangan ng mga bisita na non-Filipino ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. I am going to punish you for the deceit. The day of judgment comes. What are the things that will happen? Higit sa lahat ng panahon, ngayon lamang! Kalooban ng Diyos na maipalaganap ang kanyang mga salita, kaya nagsisikap ang mga kapatid na ito ay tuparin. Ang reaksyon ng mga panauhin at Taiwanese na dumalo sa aktibidad sa pagbabalik ng itanyag ang pagliligtas. Dinaluhan hindi lamang ng mga OFW ang aktibidad, nakinabang din sa pagtitipon ang maraming Taiwanese. Nagpahayag ng kanilang paghahangad na makapagpatuloy sa pagsusuri sa mga aral ng Biblia ang maraming mga panauhin. Masasabi ko po sa pagtitipon ng Iglesia ni Cristo na napakasolim po and taimtim po na nakikinig yung mga tao sa sasalita sa unahan. Gusto ko pong ipagpatuloy yung pakikinig ko po sa aral ng Iglesia ni Cristo. Napansin ko po aral ng Diyos at saka galing po yun sa Bible. Yun ang way para maligtas din po kami sa paghuhukom. Nakuha po yung loob ko at marami kong natutunan. Gusto ko pong umanib sa Iglesia ni Cristo.
naramdaman ko po kung paano po mahalin yung tinatawag na kapatid. Kahit ang mga panauhin na non-Filipino ay aktibong nakinig at nagsuri sa mga aral ng Diyos na kanilang napakinggan. Peaceful, and I could feel that everybody here is so friendly and really nice to me because in here I'm foreigner. I mean, around the group, I'm foreigner, but everybody just so nice to me, even try to entertain me. I mean, made me feel like I don't get lost or what. So I really feel so happy, even though that's my own country, but I really feel like I was taken care of people. So that's very good. Nakikita ko sila, napakasaya kahit gaanong trial na sa work. Kita rin po ako ng mga news na good. Tulad po yung ginawa sa ating kababayan sa Tacloban City. Natouch na ako. Napakasayang samahan po nyo. Yung samahan yung sinasabi na talagang bonding. Na masaya at damayan talagang totoo. 感觉到非常的惊讶，非常的庄严、壮观。 He mentioned the first time he walked into the church of Ni Cristo, it was so impressed him, and he was so surprised how big and how much they have already done. 其实小的时候我就常常去教堂做礼拜，然后长大之后就比较少时间去，然后因为 Uncle Steven 的关系，所以又有机会接触到 Iglesia， 然后在去到 Iglesia 教堂的时候，给我的印象是非常的好，因为里面非常的干净，然后每一个人都是非常的 nice， 非常的和善。She mentioned she went to church since she was a kid, but when she was getting older now, she never go back to the church until her uncle, Dr. Steven, took him to the church again. And the first time he went to the Church of Ni Cristo, he feels so warm, and the people over there is so nice. So she really wants to come again. Bahagi ng mabuting pakikipag-ugnayan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa dakong ito. Bago umuwi ang mga panauhin, ay namahagi muna ang mga kapatid dito ng mga souvenirs sa mga bisitang dumalo. Hayag na hayag ang kaligayahan ng mga kapatid na nakipagkaisa sa aktibidad na ito sapagkat batid nila na nagbunga ang kanilang kasibagan at pagtsatsaga sa pakikiisa sa mga aktibidad na inilulunsad ng pamamahala, partikular sa puspusang pamamahagi ng pananampalataya. Sa pagtatapos ng isinagawang evangelical mission sa Taiwan, naging masaya ang mga kapatid dahil naging bahagi sila ng matagumpay na aktibidad na ito. Sa pamamagitan po ng pagiging receptionist po, nakapag-akit po kami ng mga taong mapapasama po sa ating pananampalataya at matataniman po ng salita ng Diyos. Bilang isang Taiwanese, ang panawagan ni kapatid na Steven Lee sa kanyang kababayan, Maybe you don't know, you don't understand my word, but just give me one time. Let me bring you to the Iglesia Ni Cristo, the worship service. When you join the worship service, you can feel you're very close to the God. Amin din pong ipinangangako sa ating tagapamahalang pangkalahatan, kapatid na Eduardo B. Manalo, kami po na mga ministro sa dakong ito ay pong pusong nangangako, mananatili po kaming kaisa ninyo sa lahat ng kilusang inilulunsad po ninyo sa pagmamahal at sa pagmamalasakit sa lahat po ng ating mga kapatid. Pinatutunayan lamang ng ganitong aktibidad ng Iglesia ni Cristo na saan mang panig ng mundo naroroon ang mga kaanib nito na mamalaging kaisang diwa ng pamamahala ng Iglesia sa pagtupad sa mga kalooban ng Diyos. Kaisang diwa sa pagsasakatuparan sa proyektong masaganang pagbubunga ng mga taong magbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Pinipili ng tunay na natuto sa mga salita ng Diyos na maging kaisang lagi ng pamamahala sa pamamagitan ng pakikipagkaisa sa mga aktibidad na inilulunsad, bunga ng pagkaunawang sa ganito mamamalagi ang kaugnayan ng bawat isa
sa Panginoong Hesukristo at sa Panginoong Diyos. Patuloy naming ipinag-aanyaya sa inyo ang pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos. Hindi namin ito kailanman ititigil at sasarilinin dahil hangad ng bawat isa sa amin na masunod ang kalooban ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo na ipalaganap ang tunay na ebanghelyo saan mang panig ng mundo. Sumainyo ang mga pangyayari kaugnay ng patuloy na pagpapalaganap ng mga salita ng Panginoong Diyos. Ito ang itanyag ang pagliligtas at ako po si kapatid na Minalyn Lorido. Hanggang sa muli.